Paborito ko talaga ang pan de coco, yung nabibili lang sa panaderya sa kanto, swak na swak talaga sa mainit na kape o tsokolate. Kayang-kaya din naman natin gawin yun. Tara, gawa tayo. Hi, I'm Dance, and this is my channel. Sa isang mixing bowl ay paghaluin lang natin ang 1 cup na evaporated milk, 2 tablespoon na granulated sugar, 1.5 po to 2 teaspoon na instant active dry yeast, at saka 1 large na itlog. I-crack natin ang itlog dito at pagkatapos ay imikos-mikos lang natin ito sandali at pagkatapos ay iset aside muna natin ito ng siguro mga 5 minutes hanggang sa maging bubbly po ang ating mixture po dito. Ibig sabihin yan na active pa ang ating yeast dito. At sa isang mixing bowl naman ay paghaluin lang natin ang 3 cups na all-purpose flour at saka 1/3 cup na sugar, 1/2 teaspoon na fine salt, at saka haluin lang po muna natin ang ating mga dry ingredients dito bago po natin idagdag ang ating wet ingredients dito. Ngayon naman po ay dadagdag na natin ang ating milk at saka yeast na mixture dito at pagkatapos po ay idadagdag na natin sa bandang huli ang ating 1/4 cup na vegetable oil. Dito isinabay ko po, medyo mali po dito kasi mas maganda kung habang minimix na natin idadagdag ang ating vegetable oil para hindi po dumikit sa ating kamay ang ating dough mamaya. Gumamit po ako dito ng electric hand mixer na merong hook na attachment para mas mabilis po ang aking pagmix ng ating dough dito. Kung wala naman po kayong electric hand mixer ay pwede naman mano-mano po at gagawin natin ang ating paghahalo, ang ating pagmamasa ng mga 10 to 15 minutes po. Medyo matagal po pag mano-mano ang ating pagmamasa dito. Habang tuloy-tuloy natin minamasa ang ating dough dito, ay special shout out po natin sila Milmar ng Las Vegas, Nevada, US of A, at saka si Primitiva Dizor ng Maragusan, Davao del Norte. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, pagtangkilik sa aking mga video recipe dito. At kung nandyan pa po kayo nanonood sa ating pagmamasa ng ating dough dito, ibig sabihin lang yan ay nagugustuhan nyo po ang video na ito. Paki-comment nyo naman po kung saan lugar kayo nanonood para i-shoutout ko po kayo at ang lugar nyo sa susunod kong video uploads. At kung meron po kayong mga comments o kung meron po kayong mga request na recipe, paki-post lang po sa comment section sa baba at sisikapin natin na tugunan ito. O ayan, medyo okay na po ang ating dough dito at ililipat naman natin ito sa isang working table na maglagay lang po tayo o magdust lang po tayo ng konting arena dito at itutuloy-tuloy natin ang ating pagmamasa dito ng kahit mga sandali lang po para matest natin kung talagang tama na po o ang tawag dyan ay window pane testing sa ating dough dito. Kung tama na po para mas maalsa po ang ating dough, ang ating tinapay pag ating na-bake na po mamaya. Sa ating pagdadusting ng arena dito ay dahan-dahan lang po. Kung medyo marami na po tayong nailagay na arena dito ay oil na po ang ating gamitin dito para hindi po dumikit sa ating mga kamay ang ating dough dito.
Ganito po dapat ang texture ng ating dough. Tingnan nyo po, makinis na pag ating inaangat o ating ini-stretch ang ating dough dito. Ibig sabihin yan ay okay na po ang ating dough dito. Pwede na po natin ito iparest ng mga 1 hour sa isang bowl na merong oil. Pahiran natin ang oil ng ating bowl dito at tatakpan po natin ng cellophane at mag-aantay po tayo ng 1 oras o hanggang sa mag-double po ang size ng ating dough dito kagaya nito. O ayan, nag-double na ang size ng ating dough dito, ay i-punch out lang muna natin at para ma-release po ang airs dito sa ating dough dito at ililipat na natin ito sa ating working table para gagawin naman po natin itong log at saka ipipira-pirasuhin na po natin ang ating dough ayon sa pangangailangan ng ating tinapay na gagawin dito. Ikakat lang natin ang ating dough ng ganito at pagkatapos po ay bibilugin po natin ito na dapat yung makinis na bahagi ng ating dough ay yung nasa labas po. At para sigurado po tayo na pantay-pantay ang sukat ng ating dough ang dito ay siguro mas maganda kung meron po kayong weighing scale, kitchen weighing scale ay i-weigh natin ng mga 45 grams ang ating bawat dough na ating bibilugin dito. Pagkatapos po natin mabilog ang ating dough dito, ay i-flatten naman po natin. At yung nasa ilalim po ay yung makinis na parte ng ating dough dito. I-flatten lang po natin ito at maglalagay na po tayo dito ng ating minatamis na niyog o bukayo kung tawagin natin ito. At isisilang po ito natin ng maigi at pipindutin natin o pipisil-pisilin natin para hindi po mag-leak ang ating palaman po dito sa ating tinapay. Bibilugin natin po ito at pagkatapos ilalagay na natin sa ating tray. Kailangan ang ating tray ay napahiran natin ng oil o kaya butter o kaya shortening para hindi po dumikit ang ating tinapay kapag ito po ay ating na-bake na po. I-flatten naman natin ang ating binilog na dough dito para mag-hitsurang pandikoko po ang kalalabasan ng ating tinapay kapag ito'y na-bake na po. Pero bago po natin i-bake ito ay tusok-tusokin muna natin ng tinidor ang ibabaw ng ating dough dito para ma-release po yung air po at hindi sumabog po ang ating tinapay po dito. At pagkatapos po ay tatakpan uli natin ito ng plastic o cellophane o kaya cheesecloth at ipaparest muna natin ito ng mga 20 minutes, 20 to 30 minutes po bago po natin i-bake po ito. After 20 to 30 minutes, ay ito na po ang itsura ng ating dough. Papahiran muna natin ng ating egg wash. Ito yung binati lang po na isang pirasong itlog. Ipapahid po natin sa ibabaw para maging shiny po ang ating pandikoko mamaya kapag ito ating na-bake na po. Ngayon ay bibake na natin ang ating dough dito ng mga 25 to 30 minutes po o depende sa oven nyo at about 180 Celsius na temperature. At ito na po ang ating napakaganda at napakasarap na pandikoko.
Try nyo po at kayang-kayang gawin nyo po ito.